So ayun mga utol, may bumalik tayong ibon, no. So bali isa to sa mga ano natin, young bird natin ng NHPC. Ito yung nawala dun sa training ng Tarlac. Bali balik na lang ng training ng Tarlac, dun siya nawala. Dahil itong ibon na to nakapag ano na to, nakapagpanggasinan na to. At yun nga, nung minsan kinarga ko sila dun sa training ng NHPC, at ang release point nga ano, kung di ako nagkakamali, Concepcion Tarlac ata. Doon nawala tong ibon na to, tapos ngayon ito bumalik ko. Ayan, puro putik ang paa. Mukhang payat yung ibon. Mukhang nalayo ng gusto to, mukhang di nagpahuli. Dahil sa itsura niya, grabe itsura. Nadagdagan pa yung pang NHPC natin. Tignan natin kung may hahabol natin to, dahil ano pa, halos 5 training pa ang NHPC bago mag derby. Or kung hindi man siya aabot sa NHPC, sakto siya sa BBC, pwede natin siya ilaban sa BBC kung may re-recover natin kaagad yung ibon. Ayun, papasukin na natin. Buti umuwi siya. So bali siya yung pang 16 natin na training natin kaya nga naging 15 na lang yung ibon natin dahil nawala siya, tapos ngayon umuwi siya. So kompleto na ulit sila, 16. Ayan, papasukin natin to para makilatis natin yung ibon. So ayan mga utol, at papasukin natin yung ibon. Grabe yung itsura pala niya, mukhang namamayat na nga yung ibon dahil yung paa niya manipis na. So papasukin natin, tawagin natin. Gutom na gutom siya, nakita niyo yung photo ko. Lihin na natin. Ayan. So yun nga, payat na grabe. So ayan, dyan ka na sa loob. Yun So ayan yung nestmate niya, katabi niya. Ayan, mag nestmate yung dalawa na yan So kumpleto na silang magkapatid. So ayan, pakakainin ko yung ibon na yan. So ayun mga utol, lahat nandito na tayo sa loft, at di na tayo nakapag-intro kanina. Dahil nagulat ako, pagkakit ko ngayong hapon dito sa loft, magpapakain lang sana ako ng mga ibon natin. Dinatdan ko siya, ayan namamarako pa So na-miss niya dito sa loft natin. Ayan. So ito yung nestmate niya ayan. Ayan yung nestmate niya. Magkamukha sila. So bali yun nga, itong ibon na to nawala ito sa training ng NHPC. Kung di ako nagkakamali, Concepcion Tarlac yung naging training nila noon. Hindi ko na lang kasi na-vlog yun, pero yun, karga ako ng mga pang NHPC natin, yung mga young bird natin. Sa mga kinarga kong ibon, ito lang yung hindi umuwi. Ayan, yung isang ibon na yan. So bali, kung tutusin, yung Concepcion Tarlac na training na yon, balik na lang sa kanila dahil tinetraining ko sila sa BFRC noon, nakapag na sila, Urdaneta Pangasinan, kaya yung Concepcion Tarlac, balik na lang sa kanila noon. Kaso yun nga, nawala itong ibon na to. Ayan. So siguro, medyo nanibago siya dun sa way ng mga ibon. Pauwi ng Manila, dahil nga puro pa Manila yung kasama nila noon. Na-overshoot siguro yung ibon natin na to, tapos hindi siya familiar dun sa lugar na napuntahan niya, kaya ayun, naligaw yung ibon. At sa tingin ko, hindi siya nagpahuli. Ayun maamo pa rin yung ibon. So sa tingin ko hindi siya nagpahuli, dahil kung nagpahuli to, hindi ganito ang itsura nere, hindi siya ganun kapayat. Dahil nung nahawakan ko kanina, payat na payat yung ibon. So buti, makalipas yung halos 3 weeks siyang nawala nagawi siya ulit dito sa atin at nakauwi. So ngayon, sana may recover natin kaagad tong ibon na to, at may habol pa natin sa derby ng NHPC, dahil meron pa atang 5 training ang NHPC bago mag derby. So meron pang panahon para may recover natin siya at may habol sa derby. Pero kung hindi man naabot, pwede naman natin siya pwede naman natin siyang ilaban sa BBC ng Allbird. So dahil ang BBC ata next month pa ang magiging karera noon, kaya mas mahaba pa yung magiging mas magiging preparation niya para makarecover at maisali natin sa karera kung sa BBC natin siya ilalaban. Pero mas okay sana kung sa NHPC natin siya mailalaban, dahil para dun talaga yung yung singsing niya. So naka-young bird nga siya ng NDR ng NHPC. Pero kung hindi nga aabot, din na natin pipilitin, pwede naman sa ibang club kahit na maging all bird siya. Ayun yung ibon So magpapakain nga lang sana ako, nakita ko siya. Buti umuwi. So isa to sa mga makikinis kong ibon, dahil karamihan ng ibon ko dito naglulugon. Nung time nga na nawala to, siya yung pinakamakinis, kaya nangihinayang ako. At ayan, buti umuwi siya. So magpapakain ako ng mga ibon natin, at pasasabay na natin siyang kumain dito sa mga kasamahan niya. So ayan nakatungtong talaga siya dun sa kakanon Mukhang talaga naghihintay na siya ng pagkain niya.
Ayan, ngayon i-recover natin tong ibon na to para may habol natin sa karera. So sayang eh. Ano to? Kapatid to ni 502. Ayan, kapatid ni 502, kapatid ni 833, kapatid ni 829. At ano siya, sana yung pagbalik niya dito may dahilan kung bakit siya bumalik. Ayan. So ito nga yung nestmate niya. Ayan. Kamukha niya yung nestmate niya. Oh. Kaso itong nestmate niya naglulugon. Ayan oh. So ayan, pakain tayo. So ayan, at nagpakain na tayo ng mga ibon natin. At yung ibon natin na bumalik ay ayan oh. Ayan, sumabay na siya ng kain dito sa mga kasamahan niya. Mukhang na-miss niyang kumain tong mga kagrupo niya. Ayan oh. Ayan, magagana naman silang kumain. So bali mamaya kasi may kargahan ng BBC. Baka yung ilang ibon natin dito ay karga ko ng BBC. Ayan, so bali ngayon, hinayaan ko lang muna siya na kumain kasama tong mga kasamahan niya. Pero mamaya, pagkatapos nilang kumain, pakakainin ko pa siya ng bukod para mabusog naman siya ng husto at mukhang matagal-tagal siyang hindi nakakain ng masarap-sarap. Ayan, halos paubos na yung binigay ko. Marami na yun. At ayan, mamaya-maya, pakakainin ko ulit siya ng bukod. So ayun, at pinakain ko pa ulit ng bukod yung ibon at ayan, kumakain siya. Hinayaan ko lang siyang makakain ngayon ng gusto niya at matagal-tagal ata siyang hindi nakakain ng ng masarap-sarap. Halata sa itsura ng ibon at namayat siya talaga So mamaya kikilatisin natin kung ano ba yung lagay ng katawan niya. Baka pamaya meron siyang tama, meron siyang sugat kaya nahirapan siya umuwi ng mga nakakaraan. So hintayin lang natin siya makatapos kumain. Pero sa nakikita ko mukhang masigla naman yung ibon. Ano lang, stress lang talaga siya siguro kakalipad. Gawa nga nung matagal siyang nawala At mukhang hindi siya nagpahuli. Sa itsura ng ibon, mukhang hindi siya nahuli. Ayan, Ayan, mukhang okay na. So okay na siguro yun. Wag naman yung sobrang busog na busog. Marami na rin siya nakain dun sa loob kanina Ayan, lagyan na natin yung natira dun. Ayan siya So hindi na siya nakipagagawan. Okay na nga siguro yung kinain niya na yun. Ayan. So, ayan, intayin ko lang uminom at magpahinga siya ng konti. Tapos kikilatisin natin siya kung ano ba yung meron sa katawan niya. Baka pamaya may sugat. At ayan, ito hawak natin yung ibon. So, kilatisin natin kung ano ba talaga yung niya, yung nangyari sa kanya. Baka pamaya may sugat. So, ayan, unang napansin ko pagkahawak ko sa kanya. Payat yung ibon. So, hindi ganito ang katawan nere. Malapad ang katawan nere. Mga panahong nandito siya sa loob at naalagaan ko. Pero yun nga, matagal siyang nawala at nabuhay mag-isa. Talagang mamamayat ng gusto yung ibon Ayan ano na siya, ang talim ng pitcho. Ayan, mamayat na ng gusto, saka numipis ang katawan dakot na ng isang kamay. Hindi naman ganito ang katawan nere. Naging ano siya, naging small size. Samantalang ang katawan nere dati ay medium. Pero ngayon lumiit. Ayan. Tapos ang dungis, may mga putik-putik sa ilong. Ayan sa balahibo may mga parang mantsa-mantsa sa pakpak so mukhang yan nakuha niya pagka tumutukod siya sa putikan at tumiinom yung paa niya puro puro putik pero buti wala naman siyang kuto ayan may pa rin siyang malatayon dahil sagana sa malatayon tong ibon natin nung mga panahon nandito siya. Ayan, may pa rin malatayon kaya hindi siya kinapitan ng kuto. Ayan, halos 3 weeks siyang nawala. Buti, nagawi siya ulit dito sa atin, nakauwi. Tapos may butchi siya puno yung butchi niya. Bukod sa pinakain natin kanina, mukhang may palay pa siyang kinain dahil sa lahat ko magalas ganito ang butchi ng ibon pagka kumain ng palay. At mukhang ilang kinakain niya nung mga panahong naliligaw. Palay lang siguro. Ayan. Pagka may nadaanan siyang palay, nanginginain siya. Ayan, dumidiskarte mag-isa. So, bigyan na rin natin ng victory. Baka pamaya mahirapan siyang tumunaw dahil bukod pala sa binigay natin pagkain, may mga iba pa siyang kinain. Ayan. So, bigyan natin ng victory. Ayan, dalawa na agad. So bukas, baka paliguan ko tong ibon na to. Mamalatayan ko ulit siya na kuminis-kinis man lang yung ibon. Saka kailangan makarecover din kaagad para may habol pa natin siya sa derby.
So ayun mga utol, at pinagpahinga ko na yung mga ibon natin, at yung ibon natin na bumalik, eto na. Ayan no, naupo na agad. Talagang napagod siya ng husto, ngayon lang niya makukuhang magpahinga ng husto. Nung mga nakakaraan, nung nasa wild siya, pangkaraniwan, kung di sa bubong, sa puno lang siya nagpapahinga, tapos sinabutan pa siya nung bagyo nung mga nakakaraan. Walang hintuang ulan, so siguro, talagang nahirapan siya nung mga panahon na yon. Pero buti, sa kabila nung mga nangyari na yon, sa kabila nung ilang linggong pagkawala niya, bumalik yung ibon. At ngayon, subukan nating i-recover at ilalaban pa natin pagka naka-recover yung ibon. Ayan, so iwanan na natin sila dito. May papakita rin pala ako sa inyo. Meron pa tayong isang ibon na bumalik nung nakaraan. Yun yung ibon natin na nilaban natin sa BBC. So pakita ko sa inyo kung ano yung lagay ng ibon natin na yun. So yun, at may papakita nga ako sa inyong ibon, kaya tayo nandito. Bale itong ibon na to, kung matatandaan nyo, ayan siya oh. Isa to sa mga panglaban natin nung BBC nung nakaraang summer na karera. So bali meron tayong dalawang ibon na kinarga sa final lap ng BBC sa Gataran, Cagayan. So bali isa to dun sa mga ibon na kinarga natin nung final lap. So binukod ko siya, nilagay ko siya dito para ma-quarantine yung ibon. Bali makikita nyo sa ibon, napakapangit ng itsura niya. Ang dungis niya oh. Tapos wala na rin siyang singsing, mukhang pinagtripan siya nung nakahuli sa kanya. Pinutput yung buntot niya, ginupit-gupit, tapos yung singsing tinanggal. Tapos ayun ang itsura, mukhang pinabayaan lang. Ayan, pipikit-pikit pa, mukhang may eye cold. Mukhang pinagtripan nga lang siya nung nakahuli sa kanya. Pero ganun pa man, buti nakabalik siya dito sa atin. Siguro pinawalan or nakawala, kaya bumalik dito sa atin. Bale yun nga, galing siya ng Gataran, Cagayan, dahil ang final up ng BBC nung time na yon Gataran. So bali finisher na to ng Gataran. Ayan, meron tayong naging finisher tuloy ng ng BBC nung nakaraang summer race. So dalawa yung kinarga natin, ito yung umuwi. Ayan. So hindi naman na natin siya may kakarera, wala na siyang singsing, saka wala na rin sa kondisyon yung ibon. Matagal-tagal na pahinga kailangan niya para bumalik yung kondisyon niya. Siguro na lang to, magiging stock bird. May umaamot sa atin na tropa niyan, baka ipamigay ko na lang. Line nila yan, 187, kapatid ni 187 sa tatay, at pinsa naman nila 777. Ayan. So bali yun lang, pinakita ko lang sa inyo tong ibon na to mga utol. Dito ko na rin tatapusin tong video natin. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita na lang ulit tayo sa susunod na arrival ng mga ibon natin.